kasambahan sa atong iglesia may labot ta. Kay mao ni itong tuyo, total member involvement. Bisan asa matibuok kalibutan, may labot ta magaisunan. Labi na kay nag-practice na regular and systematic giving sa atong tithes and sa atong offerings. Karon, tinud-o na itong ayo ni. Upat na mag-upat na katuig ang atong kampanya sa stewardship. Abi niyo mo kay sunan, kini akong pagtindog ninyo karon, wala ko gigamit lain nga, wala ko nagpalaban og lain pang mga kanang mga usa ni mga pakapin. Kay human na kong gibuhat ang tanan sulod sa mag-upat na katuig. Gani lipay na ko karon kay usa na lang ka oras ang akong istorya. Sa pagsugod na may maabot og 9 ka oras. 1 ka oras ang pinakaubos. Karon less than 1 hour na lang gani. Depende ra kung musayo, may gani kay misayo. Kay kung usahay ang hour of worship 15 minutos na lang mabilin. So di ba makuha-kuhaan yun. Karon kay nagas sayo-sayo og sugod. At least na taas-taas. Kini na lang ako magamit ng mga oras. Kaya magpungutan ako, amon tong akong mga pila ka mga oras o gawas na ko daghan panguban. Karon di anatas winding down na ta. Tungod kay nahuman na nato ang tanan natong gibuhat. Ug asa na ta kutob makikistorya na ko kinyo kasi kinasing-kasing kay so. Kaya ang tanan para nako na-istorya na ang giginahanglan. Unya kung ang tanan naghuna-huna nagparehas ka una-huna o ang tanan mibati na parehas sa pagbati o ang tanan kahiusa na sa maong usa ka sistema, praise the Lord. Apan kung wala pa kini ato ni isumpay magamputan mo iso dalay ko nga Dios gitagaan nimo kami kay gayunan atubangan sa imo mga pinili nga mga katawhan palihog Ginoo pun-a kami sa imong espiritu aron ang imong mga pulong magkapadasig magkapalig-on magkapausab sa dagan sa among kahimtang sa pagpaabot kanimo. O pasayloa kami sa among kalapasan. Salamat sa dakong kahigayunan sa ngalan ni Jesus. Amen. Gusto na ba gyud mo na mobalik na atong Ginoo? Istoryahan na ito. Sugog tubag nga tarong ang ngasak kakusok. Gusto na ba yun mo nga mabalik na ang atong Ginoo? Kamu mo kadungo, gusto ba mo? Gusto kinapangutan ako pagod, kaya kamu mo kadungo. Kamu nga kilid, gusto ba mo nga mabalik na yun ang atong Ginoo? Manay lisod, sa inyo kadungan. Nama kay sound sa sakto dito. Ha? Sure lang pala yun eh. Tingin na itong total, nubra man itong sounds din eh. Okay. So, sound box. So, kung naggusto ta, pwede ba nato ni siya i-convert into practice? Dili lang kay kutob sa atong nga huna-huna. Practice. Actually, wala ko kabulong kinsa ang niya karon din eh. Nakaagi na ba sa atong mga seminars? Wala pa. Positibo ba o negatibo sa kampanya? Huwag ko kabalo. Apan giisip mo na kung tanan, pinalangga ta sa Ginoo. Apan unsay dapat na itong masabtan karon. Panginaot ko nga, masabtan na nato karon. Basin uwa pa ni nasabtan o uwa na ayaw pagpasabot. Ang tanan na hitabo sa atong iglesia, global o lokal, may kalabutan sa pagpadali sa iyang pagbalik. Gani, pertinang langana. Ningon si Mrs. White, 1905 paunta, tuan atas langit. Pero, ni anatas, ni apatas yuta, 2025 na.
Sa laing bahin, dako pugay tagpasalamatan. Nganong naabtan tag 2025, usap mo na ang katanungan, wa unta-punta na apil. Kung ibalik sa 1905, dako po gihapon tagpasalamatan kung ang mga namahulay na natong kinikanan namahulay sa dihas pagtuo o niya ang mga anak o mga apo nga yabagon pa at least wa pa nakabalik. Magpasalamat nga nag-abtan pa ta. Seryoso kayo ang atong Ginoo. Nini bahina gani gibasa sa teksto kaganina, ang atong nakaplagan dili diay ang Dios ang hinungdan. Sige rin ko gamit ang teksto kasi kisumano sa tagsan ito magkita ang pinadayag Kapitulo 22 versikulo 20 nga nag-ingon siya sa pagkatinuod sa version nga may balita, mubalik gayon ako sa dili madugay. Di ba? 22-20, katapusan yun ng mga bersikulo sa Biblia. Sa pagkatinuod, mubalik gayon ako sa dili madugay. Ang akong pangutana, tinuod ka ni gisulti sa pinadayag ni Juan Revelador, nga sulti, gidikta sa balang espiritu, gikan si Ginoo, tinuod dili. Balikon ako, miingon siya, sa pagkatinuod, mubalik gayon ako sa dili madugay. Tinuod dili. Ingon mong tinuod. Sa ato pa wala na makak ang Ginoo. Ingon mo dili nga tinuod. Akong klaro, sa ato pa wala na makak ang Ginoo. Akong ipangutana, na makak siya wala. Kanang pag-ingon niya, dili madugay. Na makak siya wala. Panginoon na usap naman niya. Gisulat kining libros pinadayag 2,000 anyos kapin na milabay sa inyong huna-huna kanang mga 2,000 katuig milabay dugay dali. Sa ako mo yung gimutan na dugay dali. Nagsulti ba na yung versikulo nga ingon ang Ginoo, sa pagkatinuod mubalik gayon ako sa dili madugay, sumala sa akong pagsabot. Isulti niya wala. Inana pagsulti. Wala siya gingon nga sa akong pagsabot. Wa po siya nagayon nga mubalik gayon ako sa dili madugay, sumala sa inyong pagsabot. Mingon na siya, mubalik gayon ako sa dili madugay. Kung ato ning ipanitandi ang iyang siltihan ug ang atong pagsabot, sa atong pagsabot ang kapins 2,000 anyos dugay dali. Dugay sa iyang pagyon, dili gayon madugay. Kinsa man karon ang tinuod ani, siya kita. O kung siya mo'y tinuod, kita'y sayo. Hindi siya natulungan o pag iyang pagsabot. Pero kung kita'y tinuod, siya'y sayo. O ingon na dugay, oy. Mingon mo siya dili madugay, sayop siya. O naging dili man masayop ang Diyos, kita'y nasayop. O sa ato paghubad, mo ingon ta nga, ang kaya ko sa kalibog katuig, mangod usar na kaadlaw niya. Okay, inana nga pagsabuta. Pero kay di man siya kapaabot, kita may nagpaabot sa atong pagpaabot, sa atong pagsabot, pero tindugaya. So may ingon na makak siya. Nga kaya di man po siya mamakak. Simple yun nga na anak to ang sayo. Lagtod pag-istorong kayo, asa man din ninyo.
ang atong sayo. Kaya sunod mo ng teksto ganina nagibasa para nako mo ginitubag. Versikulo 9, ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad, sumala sa gihuna-huna sa uban. Aha, inan, kita na yun sa'yo. Kay siya man ang nag-ingon, ang atong ginahuna, nga nalangan siya, dili man na isakto. Kitay na sa'yo. O kung kitay na sa'yo, or sa insakto. Ingon siya, ang Ginoo dili maglangan pagtuman siyang gisaad, sumala sa ginahuna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag. Kita naman hinuoy gibaso niya. Hello? Ang iyang pagkalangan sumala sa atong pagsabot sayop. Kay wala siya naglangan. Kani ang iyang pagkalangan sa atong pagsabot, kita'y sayban. So sa may bulutaw, ano kay sunod? Ang giingon siya, apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Lagturo na tong istorya. Ang paghuna-huna na tong kadugayon siya pagbalik, dili di ay nato siya ang mabasol, kundili tungod po di ay nato. Kay dili siya gusto nga unsa malaglag ta, kitay hinungdan, o kung gusto tang madali ni, dili nato usbon ang Dios, kundi doon natay transformahon sa atong kaugalingon. Amen. Amen. Admitado na taan eh, nga dili di ay siya'y naglangan, kita'y naglangan. So kung kita'y naglangan, unsa may iyang gusto na itong buhaton? Apan siya nagpailog kaninyo, kini di ay pagkataas sa katuigan, di pailuban di atas Ginoo. So di tagayan mo ingon, Ginoo, nagpailog ba igunin mo? Siya man di ay kapailog na to. Ako pangutang na, angay bata pailuban sa Diyos. O kung angay ta pailuban sa atong Ginoo, ngano kaha? O kung ang Diyos dili, o kung ang Diyos mo ang duwa na sayo, o duwa na makat, ngano kang angay tang pailuban, ngano kang gipailuban kaniya. Ibutan ko personal, ngano kahang gipailuban kaniya. Ay namog singgit. Ang malandungan na lang ito ni tagsa-tagsa. Oo, no? Pailuban gini ko sa Ginoo. Sa karon, kaya nga itong Ginoo nagpailog man ato, magpasalamat ba ta na sugo? Dili kay magpasalamat ra. Pirding pasalamata. Imagine, kinsa ragutas atubangan niya, gipailuban pata niya, o kung kinimikapat na 2,000 anyos kapin, bisag pila para kasiglo, ang kamatuuran mo, gipailuban kaniya. Nga daw kang pailuban tas Ginoo. Gusto ko yung muna ko kanimahina. Ingon siya, apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Gipailuban ta niya, kay dili siya gustong malaglag ta. Ang pagkalaglag may kalabutan sa usa, sa paghinulsol gikan sa pagpakasala, pagbiya gikan sa pagkasala. So ang pagkalaglag may kalabutan sa pagpakasala, may kalabutan sa dili paghinulsol, gikan sa atong mga diferensya, dili kay dunay diferensya ang Diyos. Unsay may tabo, mga igsunan?
kung yan na lang yung isa, ari lang sa ta, kung mag-isgotag, malaglag, kung dili ang tanan maghinulsol, o mubiyak sa ilang mga sala. Kinsa ba nato din ang wala na isala? Wapon, so ang mahitabo niya, kay puros man ta magkasasala, malangan yun iksabot ang pagbalik sa Ginoo. Giingnan ta, dapat maghinulsol. Mubalik ta niya. Unsay gusto makita sa Ginoo sa iyang iglesia? Very unang versikulo 9, 14 kay na. Busa mga hinigugma. Samtang nagpaabot kamo niya ng adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli. Klaro na. Putli. Unsa ba? Og dili masaway sa Dios, og may pakigdait kaniya. Tuluni ka mo, kung hindi ko gusto magpino-pinoan ni Bayna. Unsay gusto niya? Paningkamot kamo pag-ayo nga mahimong kamong putli. Dili masaway, og may pakigdait kaniya. Mga igsoon, sulayan ko nun ako tanawon og aning bahina, mauna lang ni Kulang. Sa tinuod lang. Sa ako paminsan pag-ayo niini, usara yun kabuk ang kulang. Nga kung atong mabuntog kining batasana, nga dili muhaom sa Dios, masulbad ug mahuman na ning tanan. Bisan asa ko libot sa Pilipinas, labi na sa Mindanao, usaray duha ka pangutana nga ako nga gipangutana, gusto ba mo nga mubalik ta tong Ginoo nga gusto? Kaduha na yung pangutana, gusto ba mo muadtos langit? Gusto. Mao ray gusto. Pero pag abot na ni sa pangutana, kung pananglitan mubalik ang atong Ginoo karon, unya kuhaon ang nagpaabot niya katawan, base ang nangausap na batasan, kinsay pwede na madala. Wa namang pwede mo isa. Kung maiskot na ganitad, pwede nang madala base sa nausap nga kinaiya, nausap na mo ang tinubagan. O ang awit nga, luyo sa panganod, may puloy anan ko, ngangkon pa. Luyo, tinuod man po, kaya may saad si Ginoo, sa panganod nangandoy gayud ako. Paglantaw sa naong saman luluwas ko, luyo sa panganod unya. Kung sa itong linya ganina, nangandoy kayo ako. Karon, og hantod karon, ang hinungdan sa iyang pagkalangan ang atong mga batasan. Ug nakasabot ta unsa ning mga batasan na kalangan kay wa man ta mangisa. Di baka kung di nato ni matambalan, magpabili na lang sa dayon kanang alawiton, nangandoy gayon ako. Pangandoy lang. Pangandoy. Pero salamat sa atong Ginoo. Kaya iyang tinguha nag-ingon siya. Gusto siya og putli, og ingon siya, og isipa, versikulo 15, og isipa ang pagpailog sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Amen. Praise the Lord. Kahigayunan aron maluwas kita. Ibutang nato na doon nag-iusa ka dipikto nga pertigining nakita na itong kanang mo ay gitagaan itong pagtagad karon. Ato nga masulbad mudali yun kahuman. Abi nyo guys, nakasulay na ba mo og kanang nakatuman sa tagna? Nakasulay na ba mo nga ang tagna kamugin mismo ang misinati nga natuman? O wala pa, tagaan ta mo, taga-ablihan ako inyong mga pagsabot aron makaambitan nining pagkatuman sa tagna. Kana bitaw kadaugan batog sa atong mga dipiktuso nga batasan, matag buntot
nato sa atong mga kaluyahon, ginatuman nato ang tagna. Praise the Lord. Ikaw karon kusugay ka mamantay, sige kag istorya di maayo sa imoy sikataw. Og imo nang maundang uban sa grasyas Ginoo. Praise the Lord. Gipadali nimo ang pagbalik niya. Amen. Apan doon na pa yung usa ka importante kay nga gusto na ko nga dili tanapit mo sangko mga igsunan. Malakyas Kapitulo 3 versikulo mga 6, mauna na yung Pastor Gia kung gipaabot. Og ako po ning lakturan, ako po'y manubag sa Ginoo nga nung wala ko gisulti. Pero para nako mga igsunan, bisag unsaon kini ra gyud ang nakita nako nga ablihanan sa pagsulbad sa tanan nga mga nato nga mga gibati aron magkahimusakan. Di man na nagbulag-bulag. Sa diha nga ang kahintang sa mga Israelitas, mga igsunan, pirti na gyung lisura. Mituaw na sila sa Ginoo kay mga iyo nagtabang. E gibuhat na tanina nila ang tanan nilang gusto maura gihapon. Karon gipadalaan siya sa Ginoo pinsahin sa versikulo 5 sa versikulo kapitulo 3, ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Nag-ingon, ako pastor. Pero naagay panalangin. Pero doon na po'y kaluhang problema. Kato'y kapulo na kung wala siya pihalat, siya yung experiensya. Di panalanginan siya, pero doon na po'y kaluhang problema. Nakapalit siyang balay, nakabalay siya, pero ang iyang balay wala na human. O niya, puno salon, nag-apas siya, binayad salon, iyang gibalay niya, dugay, di mahalin. Dugay kinahalin. Sa tinuod pa siya, panalanginan ko, pero doon ay kaluhang problema. Pero sa kang nag-resolve ko sa Ginoo, na amo ni ingon, o ikapulo, o makahalat, iyan na pong gisulayan ng Ginoo. Pagsulay niya, tulo na kabulan, na human ang iyang balay, worth 4 million. Isa, asa mo itong kwarta pa sa kastos mo, may utang. Nga naman, kaya kung ano siya kanabitang, kasi tawag ka ng magluti-luti, baligya, kasi tawag ka, dili broker, kanang, real estate, yan trabaho. Isa, pastor, nahibulong ko. Imagine mo, katuo ka, pastor, nga kining tanan nimong kliyente magdungan o bayad, kinsa may kasabot nila, kinsa may kasulti nila, nga ang isang tuas, Manila, ang tuas, ang ubang tuas gawas sa nasod, o niya, aning panahon na nagdungan sila bayad, wala ko'y kolektor, pastor, ang Ginoo ray akong kolektor. Sa ito pa, ang Ginoo ko'y nagsulti nila, nga wala bayarin na iyong utang. Ngadto kang brother Sanchez, so igong yun na human, ayaw balay worth 4 million, nagdungan og bayad, ang tanang mga abirya og pamayad, sa diyang iyang gi-apply kini mga bahina. Mga isunan, ang atong purpose dini aron madatot, aron mahuman ang buhat sa Ginoo nga apil ta. Amen. O pinagi niya na Imus Pastor Plasco, ingna mga isunan, ang pagkamatinuanon sa kapulo, panalangin na. Pero ang pagkamatinumanon sa paghatag sa halad kauban ay kapulo, multiple nga panalangin. Kung wa pa na ito sulayan na ito kay gusto ng dalion sa Ginoo ang pagbuhat niya din siyuta aron mahuman. Ang purpose dili aron mudaghan ang kwarta ko, dili aron pagtubo o pag-usab sa atong mga kinaiya. Pagwagtan sa pagdadalo, imagine ni mo na, titibog atas ako muna balik-balik ko ni, walay single walay usa nga selfish nga tao nga pasudlo niya sa ganghaan sa iyang gingharian. Grabe na nga sinultian niya. Nag-ingon siya, kung makaplagan kang dunay baho pa lamang sa mansa sa pagkadalo, di ka naapilon. Imagine ang istorya, sa ito ba, ang nakalangan sa iyang pag-abot o sa atong pagpaabot, dili ang jurisyon sa panahon, kundili ang atong respond. The more ta positively mo tubang sa Ginoo o magpag-uta, the more nga gipadali nato ang iyang pagbalik. Praise the Lord. Og mo kini ang iyong tubag, nga dalion na nato aron maapil ng atong pamilya, ang atong iglesia, magkapot na to ang kalibutan, pinaagis atong pagkamatinuanan. Isaad ba ninyo karon kautuhon, o ba na po pinagis pagtindog mga isunan? Dalay ko ang Diyos.
dalay ko na Diyos. Sultihan mo na po kung kayo salamat sa iyong pagpahal. May mga butang siguro nakulang po ko sa pag-istorya, may mga pangutana siguro mo. Pero taas mo matag panahon. Ang isang asa ka magkita na ako'y mga kauban na to. Pero nga po lang masulti ninyo, salamat sa iyong pagmahal. Hindi sa nagbalik sa Panginoon. Huwag mo kinensulti niya. Kay magkatalagmanon yung kayo. Bisa kung saan ang tanaw, ang dagat sa panahon karon. Ang Ginoo, sakto na ginang gipugna niya, Pinanayag City, gipugna niya ang upat kakulungawan sa yuta. O sa tuyo niya ang gipugnan, aron ang iyang mga katawhan kapatikan sa ilang agtang. O sa patik, balaan ng Espiritu, o sa purpose, aron mausap ang mga batasan nga mahimo lang mahigugmaon katawan. So kining mga panghitabo nga nagkanaing gubat karon sa kalibutan, bisan ganun wa na dali-dali na human, gipugnan sa Dios ug samtang nag-anam nagkadaghan ang mga gubat ug wa pud sinabtanay, ni ay kahubungan sa katawan nga mibalik sa Ginoo, nagmatinumanon, nagmatinud-anon kay gustong maandam, gustong musulti usab sa kalibutan. Kadaghan pang tawo gunon ang Ginoo diha sa kalibutan nga naghulap lang nga kita mga bag-o dalay ko na Ginoo ug humanini tanawa ang gisulti sa Daniel. Unya moabot ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod, nga sukad masugad, wala pagayon mahitabo, apan ang tanan sa imong katawhan nga ang ngalan gilista sa basahon sa Dios maluwas gikan niini. Praise the Lord. O kinatong tuyo mga isunan, Daniel 12 versikulo 1 o unsa pa ang gisulti sa Habakuk pagkanindutan kayo. Sa atong pagbarog nining kautuhon ang gisulti sa Habakuk ingon niini, kita iglesia sa tagna ug wa pa ni espiritu sa tagna, wa tay kamalibutan sa itong buhaton karon. Ingnan kita, unya mitubag kanako ang Ginoo. Klaro habag sulat ang pananaon, Habakuk kapitulo 2. Diha sa mga papan. Aron makalikay ang makabasa niini. Kay may panahon nga gitakda alang sa katumanan sa pananahon og mahitabo gayud kini. Busa, bisag, murag, dugay kining matuman, paabuta lang kay muabot gayud kini. Ug mao kini ang mensahe kadtong mga dautan dili mabuhi apan ang mga magtarong mabuhi kay matinumanon man sila sa Diyos. Praise the Lord. Dalaygon kay Ginoo mga isunan. Dili man taganon ay kauban ninyo apan ang inyong pagbarog karon nakita sa langit. Atong sulayan ang Ginoo ug nagkinahanglan kinig nagatubo nga pagtuo. Sa tima gingon, rooted in faith, growing in grace, united in mission. Maura na siya sa mission statement sa stewardship, inviting people to trust God as owner and provider, and to partner in His final mission through regular and systematic giving. Ang nakanindot yung pag-ayaw kayo kung kay dunay katawhan ang Diyos. Gitawag niya final generation. Kinsa ni mga tawhana? Mga yano nga mga tao. Sama kanadto nga mga isda. Gipantawag niya nga magtawgon usab niya karon aron gamiton sa pagtapos sa iyang balaang kausa. Kung ikaw kini dalaygon ang Dios, gipamubo nato ang pagbalik niya. O kung kita magdili matinumanon mongod ang itabo sa dili nato pagkamatinumanon, gipadugay nato ang iyang pagbalik. Gipataas nato ang atong kalisod. Gipangilad nato ang atong kahimtang perting mauta. Kay kita mao'y naghimo ni ano. Apan sa akong pagbarog karon nga atong mubalik tas insaktong ginatin sa akong Ginoo, nakasiguro ko nga gikahimot ani sa langit ug magmalipayon ang tanang mitubag nga nagbarog karon nga mapusab. Dalay ko ng Diyos kay sumanang buta. Ang mahangangit mo, niya nimong makatawhan. May bag-o na paglantaw, pagsabot, o namugiya sa ilang pagkinabuhi.
Salamat sa iyong Espiritu nga maghatag ka na mong kalig-on, maghatag ka na mong gahom sa pagsunod kanimo. Napakyas kami kaniadto, nakabuhi kami mga istoryang dili maayo batok sa imong mga sulugoon. Pasayloa kami Ginoo. O karon sa amo kini nakita ang nakataya di ay niini ang among delikadong kahimtang. Samtang kami nagpaabot kini apan di kabuot mo kami gipainuban o karon imo kami gipasaylo. Salamat Ginoo. O samtang kami makigsaad sa imong tubangan sa pagsunod sa imong gilapid, sulayan namo ikaw. Ayaw ihikaw Ginoo ang mga butang na imong gipugnan tungod sa among pagka dili matinawanon kinato. Sa among pakigsaad karon pag-usab nimo, ipadahili gikan sa langit ang tanan nimong kaluoy ug grasya mga panalangin aron makaabot kini sa agianan kami o sa panudlanan sa iglesia hangtod makabot na mga kalibutan sa pagtuman sa imong kabuoton ug magluwas kami daghang makatawhan nga nanginahanglan sa imong tabang o nagmutubag sa imong mga pagkakas. Salamat na kami, mahimong agianan nga insakto sa imong langit doon nga mga bahandi. Aron Ginoo, daghans kanamo o ang katawhan diin nagpalimot kanamo, makabalo sa kamatuoran, magkinabuhi uban kanamo, o malipayon kami, magpaabot, madasigon kami, maghulat, o mahigugmaon kami makikambit sa iyong kalihukang balaan samtang nagpaabot sa imong kagbalik. Salamat oran na imo kami gipasaylo sa among tanang kalabasan. O salamat usab nga ang gigahin nimo mga panalangin sa among pagtubag kanimo madawat sumala sa imong kabuton, sumala sa gikinahanglan sa matag usa. O himayaon namo ang imong ngalan. O isipya namo kini. O sa matag adlaw ipapahulay o sa matag adlaw makikistorya kami sa uban sa kadaugan o sa kausaban nga nahitabo sa among kinabuhi sa pagsunod nimo sa hingpit. Salamat Ginoo. Imo gid ay kami katawhan. Kami di ay gayon ang manununod sa giandam nimo gingharian. O makikauban kami kanimo, kauban sa among mga minahal sa kinabuhi o sa mga katawhan midawat sa kabaturan nga among ambitan diha sa imong gingharian hangtod sa wala katapusan. Salamat sa pagkamay ang grasya ni Jesus, gugma samahan, ug ang gahom sa malang Espiritu, maghatag ka na mong kalig-on sa pagbuntog sa tanan namong kaluyan kinato, ug among masunod ikaw nga malipayon ug mahigugmaon sa ngalan ni Jesus. Amen. Before the closing song, we will give this plaque of appreciation to Pastor Michael O. Kapapas. Seventh-day Adventist Church, Matangad, Tago, Misamis Oriental. Plaque of appreciation presented to Pastor Michael O. Kapapas in deep gratitude for your faithful and Christ-centered leadership, tireless ministry, and unwavering commitment to the mission of the Seventh-day Adventist Church. Your service has been a guiding light to the dynamic association, most especially to Matangad Church family, strengthening our roots in faith, nurturing our growth in grace, and uniting us in our shared mission. As we celebrate the 77th founding anniversary and 5th Dynamic Advent Fellowship with the theme, Rooted in Faith, Growing in Grace, United in Mission. We honor your devotion and praise God for your life of service. Given this 26th day of July 2025 at Matangad Church, Matangad, Hitago, Misamis Oriental. Signed, Jenny J. Khalid, Chairman, Church Elder. Signed, District Leader, Pastor Edwin A. Guardarama. Nasi Pastor, balik Pastor.